Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagbag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa aliping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din na ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Jesus, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Dapat tayong magdasal ng taimtim at pursigido upang tayo ay makatanggap. Pinakita ang katangiang ito ni Esther. Si Esther noon ang napiling reyna ng haring Persiano na si Asuero. Kahit na reyna na siya, hindi siya basta-bastang makalapit sa hari na hindi siya pinatatawag. Kamatayan ng parusa sa sinumang mangahas na lumapit sa hari na hindi tinatawag. Ang chief minister noon ay si Haman. Siya ay gumawa ng batas na sa takdang panahon papatayin ang lahat ng mga Hudyo sa Persian Empire. Si Esther lang ang maaaring makiusap sa hari, pero hindi siya tinatawag ng hari. Nag-ayuno siya ng 3 araw kasama ng kanyang mga alalay. Pagkatapos nagbihis siya ng maganda at nangahas na pumunta sa hari. Bago siya pumasok sa kwarto ng trono ng hari, nagdasal muna siya at ang pagbasa natin ay ang kanyang panalangin. Dito humingi siya ng tulong sa Diyos, nabigyan siya ng lakas ng loob at tulungan siyang tanggapin siya ng hari na makipag-usap sa kanya. Mula pa noong kabataan niya, sabi niya, narinig na niya na hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang bayan ng Israel ay ang bayang hinirang ng Diyos at ngayon nasa panganib sila. Wala nang ibang makakatulong sa kanya at sa Israel kundi ang Diyos. Kaya sa kanyang dasal, sinabi ni Esther, iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa
at walang ibang inaasahang tulong kundi ikaw lamang. Ang tiwala ni Esther sa Diyos na pinakita niya sa kanyang dasal ay pinakinggan ng Diyos. Tinanggap siya ng hari at nailahad niya sa hari ang banta sa kanyang bayan. Pinarusahan si Haman at ang kanyang pamilya. Talagang maaasahan ang Diyos. Isa nga sa programa ng Kwaresma ay ang panalangin. Kailangan tayo magdasal at magdasal ng palagi at magdasal ng maayos. Upang pakinggan ng Diyos ang ating dasal, dapat seryoso din tayo sa ating pagdarasal. Pinapakita natin na seryoso tayo kung nagdarasal tayo ng buong tiwala at pananalig sa Diyos. Lumalapit tayo sa Diyos kasi nagtitiwala tayo na maaasahan siya. Ang dasal ay hindi lang pagbabakasakali sa Diyos. Baka sakali na pagbigyan tayo. Hindi. Naniniwala tayo na pagbibigyan tayo. Tinataya natin ang ating sarili sa ating hinihingi. Tulad ni Esther na tinaya niya ang buhay niya sa kanyang hinihingi. Kaya nasabi niya, wala na akong maasahan kundi ikaw lamang, O Panginoon. O Diyos, turuan mo kaming manalangin. Palakasin mo ang aming tiwala sa iyo kapag kami ay nagdarasal. Wala na ngang ibang makakatulong sa amin, kundi ikaw lamang. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.